At kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin si Ana Cabrera, ang Executive Director ng POS. Magandang hapon, Ana. Magandang hapon, Susan. Ana, ano ang pwedeng kaharaping kaso nitong may-ari ng aso na isinampay at ginilitan yung aso dahil naiingayan dahil ayaw daw tumigil sa pagkahol? Labag sa batas, Animal Welfare Act, RA 8485 amended by Republic Act 10631. So dahil pinatay niya yung aso, he stands to face a fine of 100,000 pesos or imprisonment of up to 2 years kapag napatunayan na guilty siya. Kaya lang, bago makapag-file ng kaso, dapat yung witness must come forward with an affidavit. So, walang affidavit, wala pong witness, wala pong maipa-file na kaso dyan po sa salarin. So, yung picture lang, hindi po pwede kasi paano kung medyo natatakot yung witness, kung ano man dahilan, parang ayaw niyang humarap o mag-execute ng anumang statement. So, hindi po pwede yun. Katulad ng ibang mga krimen, kahit sa krimen sa tao, at the early stages, hindi naman nire-reveal kung sino yung nagkuha ng picture. Pero pagdating talaga sa mga hearing, hindi talaga enough na picture lang or video without nagsasabi ko sino yung kumuha ng video or yung picture. Alam ng maraming mga lawyers to kasi hindi admissible. Tinitira minsan na finabricate lang yung picture or ganyan. So, importante talaga yung affidavit ng witness kasi we have to also give the accused talagang beyond reasonable doubt na siya ang gumawa. So, kailangan po mag-step forward. So, kaya nawiwili ngayon yung mga tao na minsan they can get away with animal cruelty kasi nga walang nag-step forward to file cases. Napaka-konti lang. So, pero Ana, hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng mga ganitong storya ng animal cruelty. Meron na ba mga naparusahan? Halimbawa, may nakulong na ba? May nagmulta na? Dahil dito sa mga ginawa nilang pagmamalupit sa mga alaga nilang hayop? Oo, meron na, Susan. In fact, yung recently, meron kaming conviction yung isang maid sa Valle Verde 1 na nagtapo ng mga kuting sa drain, na convict na siya dahil nga may witness na nag-affidavit at nag-testify sa court para siya. Tapos meron din taga-DepEd yung naghampas ng aso using a baseball bat na convict na yung isang kasama, si Mr. Edgardo Reyes, recently, and naparusahan siya ng pagbayad ng fine. Nung mga 2 taon, 2 years ago, meron na rin kaming nasampahan ng kaso sa Rodriguez Rizal, pumatay ng aso, na bigyan ng imprisonment of 6 months. So, merong mga napapatawan ng parusa. Ang kailangan lang at ang common denominator nitong mga successful prosecutions na ito ay meron pong witness na nag-step forward kasi hindi po natin pwedeng inventuhin yung mga kasong yan out of thin air para lang po makonvict yung isang tao. Okay, panghuli, Ana, ano ang dapat gawin kapag kumakahol ang aso kahit pa nakukulitan ka na? Ang aso kasi kumakahol kapag wala siyang pinagtutuunan ng kanyang energy or intellect. Very social creatures ang mga aso. So kapag tayo nag-aso, dapat handa rin tayong bigyan sila ng oras na ilakad or i-train. Kasi kung hindi, talagang inevitable na magkakaroon ng pagkakahol, destructive behavior, na pagchuchu, at hindi kasalanan ng aso yon, kasalanan yun ng owner. So kung hindi po pwedeng maging responsableng may-ari ng aso, wag na lang pong mag-aso. Otherwise, pag dumabag naman tayo ng batas, pwede naman tayong makasuhan ng paglabag ng Animal Welfare Act. Hinihikayat din namin yung mga tao na nakakakita ng cruelty na mag-step forward at mag-file ng affidavit kasi may nasasampahan naman ng kaso. At napaparusahan. So huwag igbitin at huwag gilitan ang aso kapag kakahol ng kahol dahil ang ibig sabihin lang niya baka stress yung aso. So kailangan tingnan natin kung ano yung pangangailangan ng aso. Huwag gigilitan at ibitin. Maraming salamat, Miss Ana Cabrera. Salamat, Susan.